Ang altar na pagsusunugan ng insenso. Ika-30 kabanata. Magpagawa ka ng altar na akasya na pagsusunugan ng insenso. Kailangang kwadrado ito, 18 pulgada ang haba at ang lapad, at 3 talampakan ang taas. Kailangang mayroon itong parang sungay sa mga sulok, na kasamang ginawa ng gawin ang altar. Balutin mo ng purong ginto ang ibabaw nito, ang 4 na gilid, at ang parang sungay sa mga sulok nito. At lagyan mo ito ng hinulmang ginto sa palibot. Palagyan ng 2 argolyang ginto sa ilalim ng hinulmang ginto sa magkabilang gilid ng altar, para pagsuksukan ng mga tukod na pambuhat dito. Gumawa ka ng tukod na gawa sa kahoy ng akasya, at balutan ito ng ginto. Ilagay ito sa harap ng altar sa telang tumatabing sa kahon ng kasunduan. Doon ako makikipagkita sa inyo. Tuwing umaga kapag mag-aasikaso si Aaron ng mga ilaw, magsusunog siya ng mabangong insenso sa nasabing altar. At sa hapon kapag magsisindi siya ng ilaw, magsusunog siyang muli ng insenso. Dapat itong gawin araw-araw sa aking presensya ng susunod pang mga henerasyon. Huwag kayong mag-aalay sa altar na ito ng ibang insenso, o kahit anong handog na sinusunog, o handog para sa mabuting relasyon, o handog na inumin. 1 beses sa bawat taon kailangang linisin ni Aaron ang altar sa pamamagitan ng pagpapahid ng dugo sa parang mga sungay na sulok nito. Ang dugong ipapahid ay galing sa handog sa paglilinis. Dapat itong gawin bawat taon ng susunod pang mga henerasyon, dahil ang altar na ito ay napakabanal para sa akin. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, kapag isesensus mo ang mga mamamayan ng Israel, ang bawat mabibilang ay magbabayad sa akin para sa buhay niya, para walang kapahamakang dumating sa kanya habang binibilang mo sila. Ang ibabayad ng bawat isang mabibilang mo ay 6 na gramong pilak, ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ibibigay nila ito bilang handog sa akin. Ang lahat ng may edad na 20 pataas ang maghahandog nito sa akin. Hindi magbabayad ng sobra ang mga mayayaman, at hindi magbabayad ng kulang ang mga mahihirap. Gamitin mo ang pera para sa mga pangangailangan sa toldang tipanan. Bayad ito ng mga Israelita para sa kanilang buhay, at sa pamamagitan nito'y aalalahanin ko sila.